Binuksan na kanina ang Clark International Airport sa Pampanga na pansamantalang isinara kahapon. Pero ginagawa pa ang ilang bahagi nito na nasira ng lindol. Ilang mga pasahero naman ang nagpunta sa NAIA para magpa-rebook ng kanilang mga kanseladong flight. Live mula sa Pasig City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, alas 4 ng hapon eksakto. Binuksan muli sa publiko ang Clark International Airport. Pero bago yan, pinasilip na rin sa media ang laman ng CCTV ng paliparan kung saan makikita ang mga kuha yung mga tagpo noong oras na maganap ang lindol, Lunes ng hapon. Nagmistulang duyan na inuugoy ang mga passenger check-in counter ng Clark International Airport nang tumama ang lindol Lunes ng hapon. Parang mga piraso ng papel na nagbagsakan ang mga bahagi ng kisameng nabiyak dulot ng pagyanig. Lumuwa mula sa kisame ang air-conditioned vent. Sa isang amateur video naman, sigawan ng tao ang mauulinigan. Sa pre-departure area para sa mga domestic passenger, gumulong sa flooring ang mga pasahero na nag-unahang makalabas. Sa final screening area naman, iniwan ng mga X-ray personnel ang kanilang mga poste at sumabay sa mga pasaherong nagmamadaling lumabas. At sa pre-departure area para sa mga international passenger, nabakante lahat ng mga upuan matapos maglabasan ng mga pasahero nang magsimula ang pagyanig. Nang tumigil ang lindol, ito na ang itsura sa loob ng paliparan na bahagi ng tinatawag na Terminal Expansion Building. Eksakto alas 4 ng hapon kanina, binuksang muli sa publiko ang paliparan at kahit gutay-gutay ang kisame at under renovation pa ang mga winasak ng lindol, 8 international at 3 domestic flights ang lilipad mula rito simula alas 6:30 ngayong gabi. Ngayon lang ako ulit. Papunta kaya po ba kayo? Papunta ulit ako. Mabilis na kung hindi agad na settle baka yung iyak yung mga anak namin. Bukas inaasahang may babalik na sa 100% ang operasyon ng paliparan. We reassessed from the runway to the terminal, everything is okay. Titingnan natin kung walang problema yung and we continue to endeavor to provide the best passenger experience. Ang iba namang naapektuhan ng flight sa pagsasara ng Clark International Airport dumagsa sa NAIA Terminal 3. Gusto raw nilang magpa-rebook ng ticket. Ayon sa Cebu Pacific, maaaring magdagdag pa sila ng flight sa Clark ngayong gabi. Ang Philippine Airlines naman bukas pa raw magre-resume ng kanilang mga flight sa Clark. Anong pila ito? Isang buwan magtatagal ang renovation sa Clark International Airport na nakakahalaga ng 30 million pesos. Jessica. Emil, curious lang akong malaman kung kamusta ang naging contingency measures ng airlines para sa kanilang mga pasahero sana na delay o na cancel yung flights. Enough assistance ba ang naibigay sa kanila? Nakipag-ugnayan tayo sa Clark International Airport. Ang sagot ng paliparan, okay, approve yung naging pakipagkoordinasyon ng airline company sa mga kababayan nating pasahero nila na naantala, nagkaroon na disturbo dahil nga sa pagsasara ng paliparang ito. Doon sa harapan, Jessica naman, ng Clark International Airport, nagtayo sila ng mga tent, yung mga airline companies na naapektuhan ng flight, dulot nga ng pagsasara ng paliparan na iyan. Doon meron silang table, naglagay ng water station, meron ding daw pamerienda roon para sa mga pasahero na magpaparebook, yun bang mag-i-inquire tungkol sa mga na-delay nilang flight. Pero dito, Jessica, sa NAIA, mukhang iba ang kwento ayon na rin sa ibinigay na impormasyon ng ating stringer dahil humaba ang pila at kaliwat ka ng reklamo ang inabot ng pamunuan ng airline. Di lamang sila, kundi pati yung paliparan dahil nga hindi raw sila tinutugunan ng maayos at walang malinaw na sagot ang mga airline company tungkol doon sa kanilang hinaing kung paano magpaparebook, kailan magpaparebook at tunay bang magkakaroon ng rebooking doon sa schedule ng mga flight nila na naantala
dulot ng pagsasara ng Clark International Airport. Jessica. Naalala ko yan kasi nung may sumadsad na eroplano sa runway dito sa NAIA, no? Kulang na kulang yung assistance na ibinigay ng airlines. Ni walang maupuan. Parang hindi sila nakahanda sa kanilang contingency measure. So, I was hoping sana na after that experience, yung sumadsad yung Xiamen Airlines sa runway, dito sana sa nangyaring lindol, no? Medyo mas nakahanda sila for this kind of scenario na kasi mangyayari at mangyayari yan, hindi natin masasabi kung kailan, pero dapat laging handa yung ating mga airlines sa ganitong mga senaryo, hindi ba? Just to be fair, Jessica, dito sa sitwasyon na aking nasaksihan sa Clark International Airport mula kaninang umaga hanggang sa kumagat ang dilim, yung mga airline companies na concerned ay, para sa akin, ay nagbigay naman ng assistance, ng tulong sa mga pasahero, mga kababayan natin, hindi lamang, pati yung mga dayuhan na na-delay ang flight dahil nga bukod doon sa mga tent na mga help station na kanilang tinatawag na itinayo sa harapan ng paliparan na ito, Jessica, wala rin tayong masyadong natanggap na anumang reklamo ng isa-isa nating kapanayamin yung mga pasaherong mga kababayan natin na apektado nitong pagsasara ng Clark International Airport. Maliban lamang, Jessica, doon sa isang flight patungong Doha, Qatar na dapat ay aalis sa 6:30 ng gabi dyan sa Clark International Airport. Pero bago pa man yan, 2 hours bago yung 6:30 flight nila, nagkaroon ng maagang anunsyo ang paliparan at sinasabing sa halip na dito sa Clark International Airport sila lilipad, na divert sila sa NAIA. Pero kaagad na nakapag-provide ng passenger buses itong Clark International Airport, maging yung airline concern. Kanya nga lamang, hindi talaga naitago na ng ating mga kababayan yung pagka-dismaya, yung bang stress na kanilang nadama nang malamang hindi sila sa Clark sasakay, sa kalip, sasakay muna sila ng bus, bibiyahe at susuungin ang traffic sa EDSA. Tsaka dyan sasakay sa Ninoy Aquino International Airport. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.